Pag-amyenda sa party list law at update sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections sa ating tatalakayin kasama si Director John Rex Lodianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Attorney Lodianco, magandang tanghali po at welcome ulit dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Attorney? Hello, Attorney? Hello po, magandang tanghali. Ayan. Sir, naririnig niyo na po kami? Opo, malinaw na po. Okay. Sir, una po sa lahat, ano po yung nakikita ng COMELEC na pangunahing kahinaan o kakulangan sa kasalukuyang Republic Act 7941 o yung Party List System Act na nais ninyong baguhin? Una po sa lahat, magandang tanghali po, Asset Gwen, Ma'am Sherwin. Marami-rami po ang nais na i-propose ng COMELEC. Ito po ay laging nababanggit ni Chairman Garcia. Una nga po ay dun sa ating pong mga sector, identification ng sector. Kaya po nang nabanggit niya doon sa budget hearing sa House of Representatives, mas mainam sana katulad ng sa Bangsamoro Electoral Code naka-identify ang mga sektor na tinuturing natin na underrepresented at marginalized. Nang sa gayon, ang mga magpapa-accredit po ng mga party list groups ay mabibilang sa sektor na to, bilang na rin ang kanilang mga upuan sana at nang sa gayon well-represented ang mga naturang sektor ayon po sa intensyon ng ating Constitution. Ikalawa, yung patungkol po sa kwalifikasyon ng nominees ayon po kasi sa umiiral na jurisprudence, kahit hindi ka bahagi o parte ng kanilang mga sektor, basta mayroong proven advocacy, may advocacy sa kanilang mga sektor na yan, ay maaari na rin pong magrepresenta. Ito rin po yung nagiging pagtawag o call ng ating mga mamamayan na nakikita nila na mayroong mga representante na maari po na nakikita nila na hindi kabahagi ng mismong sektor. Ang ikatlo po na nakikita namin ay patungkol sa mga withdrawal at substitutions. Minsan po nagiging wholesale, kaya nga po ang ginawa ng COMELEC in the absence of an amendment to law, naglabas po kami ng resolusyon na 10 mga nominado na at pinagbabawal na po ang palitan kung ang dahilan ay withdrawal, pinapahintulutan na lang po yung kung namatay o kaya po naging capacity yung ang kanilang nominee. Ilan lamang po ito sa mga nais po na mabago at ma-amend ng COMELEC. Director, meron na po bang inilatag na konkretong rekomendasyon ang COMELEC para po makatulong sa pagbalangkas ng amyenda sa batas? At ano-ano po ang mga ito? Po, noong pong 19th Congress ay naisumiti na po namin ang proposed revised Omnibus Election Code na bumabalangkas hindi lang ng lumang election code, hindi lang ng party list law, kundi mga sari-sari at napakarami na po kasi nating iwahiwalay ng mga election laws. Pinagsama-sama po namin yan, 973 pages. Ngunit sa kasamaang palad po ay hindi nabigyan ng pagkakataong maging batas. Muli po namin isusumite ang ating proposal po na yan para sa 20th Congress at baka nga po mas madagdagan pa dulot po ng mga aral at experience natin na nakuha natin nitong 2025 elections. Kaya na rin po ng pagbabago ng definisyon ng vote buying at vote selling, makabagong paraan na maipagbawal na rin yung iba't ibang mga presumptions na nakita namin na naging epektibo laban po sa vote buying at vote selling. Marami pa po ng mga bagay na dapat na ma-address po through legislation. Ilan po dyan ay na-discuss ng isang araw po dyan sa House of Representatives. Director, paano po masisiguro na ang bagong bersyon ng batas ay tunay na makapagbibigay representasyon sa mga marginalized at underrepresented sectors at hindi maaagaw ng mga mayayaman o makapangyarihan? Marami po tayong magagawang paraan na ito po ay through consultation. At gaya nga po nung una ko nang nabanggit, na una, sana sa pag-aamyenda ng party list law, ma-identify na ang mga sektor. Ito po ang nakita nating advantage ng Bangsamoro Electoral Code na ipapatupad po namin sa October 30. Nakikita, malinaw na ano ang mga sektor, malinaw na rin ang bilang ng mga upuan doon sa kanilang parlamento. Nang sa gayon, ang maglalaban-laban po doon sa nabilang ng upuan ay totoong mga grupo na nagparehistro ayon sa mga sektor na yan. Ito po sana ay nakikita namin na pinakamagandang pagbabago doon sa ating batas. Director, sa nakalipas na 3 dekada ng pagpapatupad ng party list system, ano po ang pinakamahalagang leksyon o obserbasyon ng COMELEC na dapat isaalang-alang po sa pag-amyenda? Una po sa lahat, yung pag-a-address po natin ng registration po ng mga party list groups na nagpaparehistro dahil nakita po natin medyo dumami po dyan at ang nagkaroon nga po sometime in 2013 na nagtangka po ang COMELEC ni Indibis yung mga party list groups po, nakita namin na mga locality or district-based pa rin. Ngunit ayon nga po sa atong paglaog decision ng Supreme Court, natalo po dito ang COMELEC at hindi po ito nabigyan ng buhay. Ngunit kung ito po ay mabibigyan ng buhay sa pamamagitan ng amendment or legislation, nakikita po namin mas maganda at mas maipapatupad po yung intensyon
ng saligang batas. Nakahanda rin po ang COMELEC na makiisa sa mga consultative assemblies, pati na rin po yung mga pagdinig, technical working groups, maisagawa lamang po ang mas magandang amendment sa ating batas. Director, kung sakaling maipasa yung amyenda, paano ninyo nakikita yung magiging implementasyon at epekto nito para naman sa 2028 elections? Nakikita po namin ay pagre-review sa siguro po ng mga accredited na ng mga party list groups at higit sa lahat po yung resubmission ng kanilang manifestation of intent to participate, pati na rin yung pagsusubmit ng kanilang mga nominees. Dito po ay masasala natin lalo na kung patungkol po dun sa mga kwalifikasyon ng nominado. Mas maiaayon po natin sa intensyon ng batas kung ganyan po ang magiging serye ng pag-amyenda sa ating batas. Director, may follow-up lang ako dyan. Kung sinasabi ninyo na pati yung mga first, second nominees doon sa party list ay inyong aalamin yung kanilang qualification, ibig sabihin po ba niyan sila ay napapabilang talaga doon sa sektor na kanilang nire-represent? Nakadepende po kung yan po magiging intention po ng pag-amyenda sa batas na kinakailangan talaga ay miyembro ng sektor. Sa ngayon po kasi sa umiiral na batas at umiiral na desisyon ng Supreme Court, hindi po kinakailangan na miyembro sila. At sabi nga po doon sa desisyon, hindi kailangan na wallowing in poverty yung magre-represent sa ating urban poor. Ang kailangan lamang po ay proven advocacy. Ito po isang bagay siguro na mas magandang mabigyan ng aral nang sa gayon yung maari po yung intensyon ng saligang batas ay maisabuhay natin. Director, sa ibang usapin naman po, ano po ang naging batayan ng COMELEC sa desisyon na isama po ang none of the above option sa opisyal na balota sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections? Dahil ito po ay nire-require ng Bangsamoro Electoral Code. Ito tatlong features po ang bago na nire-require ng BEC. Una, ang logo ng mga magsasali sa regional parliament political parties. Ikalawa po yung larawan ng mga kandidato. At ikatlo nga po yung feature na none of the above dun sa dalawang posisyon na yan. Ito po ay requirement ng Bangsamoro Electoral Code. Sir, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan dyan sa BARM, paano dapat ituring yung boto para sa none of the above? Ituturing po ba itong boto para sa isang kandidato o hiwalay na kategorya? Sa ngayon po, ito ay inaaral ng COMELEC dahil nung sinaliksik po namin ang mismong batas, yung kanilang transcript, yung kanilang journals, pati na rin ang minutes. At kami nagtanong na rin sa mga miyembro ng parliament, wala pong malinaw na paglalatag ng desisyon dyan. Kung ito ba ituturing na kandidato, ito ba manifestation lang ng intensyon. At patang mas malinaw po na gagawin dito ay talagang mabibilang ang boto sa none of the above. At dahil dito po sa loob ng ilang araw po ay ilalabas na ng COMELEC ang isang resolusyon na malinaw na nagsasabi ano ba ang pagtrato natin sa boto ng none of the above. Ito ba katulad ng sinasabi ng iba na kandidato? Ito ba bilang isang manifestasyon? Dahil meron po tayong problema dyan. Paano kung mas maraming nakuha yung none of the above? Sino ba ang ipoproklama natin? Wala bang ipoproklama? Yung mga second placer na ngayon ay may komplikasyon pa doon sa decision ng Supreme Court sa mga Dodatu versus COMELEC na inabando na ang second placer. Lahat po ito ay naisi-address ng COMELEC doon sa aming ilalabas na resolution. Director, meron po bang posibleng komplikasyon o legal na issue sakaling manalo ang none of the above laban po sa ibang mga kandidato? Ano po ang magiging epekto ng boto sa final tally at resulta ng halalan sakaling makakuha po ito ng malaking bilang? Kung pababayaan po natin na walang maayos na interpretasyon o kaya po ay magiging basihan paano i-interpret yan, meron po kaming nakikitang senaryo. Doon po sa ating district representatives, hindi naman po namin nakikita problema dahil sa plurality of votes at kung hindi natin tuturing na kandidato yung nota, ay maipoproklama natin yung kandidato na nakakuha ng pinakamaraming boto. Ngunit ang isang komplikasyon po ay pagdating sa regional parliament political parties na ang rule lamang po ay makakuha ng 4% ng votes at pag nakakuha ng 4% na votes ay entitled ka dun sa 40 seats. At kung dalawa pong political parties na nakakuha ng 4%, ay maghahati po sila sa 40 seats. Nandyan po ang komplikasyon. Paano kung mas mataas ang nakuhang boto ng none of the above? Ano ang mangyayari dyan? Paano rin kung halimbawa ang nakakuha lang ng 4% ay none of the above at walang nakakuha ni isa doon sa mga regional parliament political parties? Paano rin kung halimbawa bukod sa none of the above nakakuha ng 4%, ay meron ding political parties na nakakuha rin ng 40%. Ang ibig bang sabihin nito ay kasamang hahatiin yung bilang nung sa none of the above patungkol dun sa bilang nung meron din nakakuha. Yan po yung mga bagay na nabanggit kanina na i-address po sa pamamagitan ng aming resolusyon.
Attorney, ano naman po yung plano ng COMELEC para sa information drive para ipaliwanag sa mga botante ng BARM yung kahulugan at implikasyon ng pagboto nga ng none of the above? Nung nakaraang linggo po ay sinimulan na namin ang aming voter education and information campaign at itong September 1 nga po ay sa buong BARM ay umiikot na po tayo dyan. Bagamat inuuna po natin ngayon yung pagbibigay halaga para saan ba ang halalan, ano ang bobotohan, sino ba, anong kapangyarihan nila, anong tungkulin nila, anong sistema, ay kasunod na po namin isusunod ng information drive patungkol sa resolution nga ng COMELEC. Hinihintay lang namin po itong ma-promulgate and as soon as ma-promulgate po ito, asahan po ninyo ang malawakang information dissemination patungkol sa none of the above. Director, sa usapin naman po ng ballot printing para sa Bangsamoro parliamentary elections, meron na po bang update dito? Inaasahan po namin Lanao del Sur dahil po natapos na po noong mga nakaraang araw ang ating Basilan, Tawi-Tawi Special Geographic Area, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ang kasunod na lamang po pag natapos na yan sa Lanao del Sur. Pagkatapos po niyan, i-verify po namin ang bawat isang balota. Yan po kasi yung hindi po nagtatapos sa printing lang pagdating sa automated election. Isa-isang dineverika ang balota, isa-isang dinadaan sa automated counting machine para siguraduhin na ito'y babasahin ng makina, babasahin ng tama at higit sa lahat, babasahin lamang ng ACM na nakatalaga para sa balota na yan dahil ballot at a precinct specific po ang ating mga balota. Attorney, isang tanong ko lang po, no, kumusta naman po yung koordinasyon ninyo sa iba't iba pang ahensya ng pamahalaan pagdating sa pagpa-prepare dito sa BARM election, lalo na po pagdating sa usaping seguridad? Napakaganda po ng pag-uusap. Linggo-linggo ay magkakasama po ang COMELEC, ang PNP, ang AFP, pati rin po ang Philippine Coast Guard. At para po pa rin nga po yung intensyon ng Republic Act 12123 na naglipat po ng ating BARM parliamentary elections from May to October, hindi na po namin itatalaga ang PNP bilang Special Electoral Boards. Sila po ay mananatiling tagad sa seguridad, sa peace and order at law enforcement kasama ng AFP. Ang gaganap na po bilang Special Electoral Board ngayon ay ang Philippine Coast Guard. Magte-training po kami ng mahigit 1,000 kawani ng PCG para kung sakaling mayroong mga electoral boards, mga teachers at iba pa na aatras sa araw ng halalan, ay agad-agad may papalit na Special Electoral Board sa Philippine Coast Guard. Walang delay, walang pagkabaalam ang ating halalan sa October 13. Okay, sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga botante sa BARM. Malinaw na mensahe po ng COMELEC, tuloy na tuloy po ang October 13 BARM parliamentary elections. Alam po namin, marami po kayong nadiling na issue at mga pahayag na maaring nagbigay ng question sa inyong pag-iisip na matutuloy ba o hindi. Malinaw po, matutuloy po ang BARM elections. Ang basehan po natin ay ang mga distrito ninyo na binutuhan din po ninyo nung Mayo. Kung saan po kayo bumoto noon, ay doon din po kayo puputo. Sino ang mga kandidato na naghain ng Certificate of Candidacy noong Nobyembre ay siya pong mananatiling kandidato sa inyong distrito para malaman po ang itsura ng inyong balota at ang mga kandidato sa inyong lugar at sa inyong distrito. Puntahan lang po ang COMELEC website at nandun na po ang ballot-based template. At alam po namin may nadilig din kayo na redistricting pero para po sa halalang ito, hindi pinatupad ng COMELEC ang redistricting. Maghahalal po kayo ng isa para dun sa 40 seats na isang political party para makakuha dun sa 40 seats at isa rin po para sa inyong district representatives na aabot po sa 25 seats po in total sa buong BARM. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections.